Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan ng kahangahangang ginawa mo, Yahweh, ay aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Bigyan nga po muna natin ng malakas sa palakpak yung Panginoon. Yan, kasi linggo na naman, magkakasama na naman tayong magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Ito yung araw na binigay ng Diyos. Meron naman tayong bagong lakas, bagong buhay, bagong sigla. At wala tayong dapat gawin kundi ibalik lang yung papuri at pasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Kaya this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice daw po. So, ipakita nga po natin matatamis ng ngiti sa ating mga katabi. Yan. Ngitian po natin kasi 7 araw bago tayo ulit magkita-kita. Ibigay natin yung mga ngiti. Hallelujah. Sige pa. This is the day that the Lord has made. Purihin natin ang Panginoon. Matatanging araw na to. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad Let's rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Let us rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Hallelujah. We rejoice in your name, Lord. Rejoice in the Come on, let us celebrate the presence. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in This is the day tayo po'y magkamayan, magbatian, magpalitan ng ngiti. This is the day that the Lord Hallelujah. Sige po, siglihan natin. Yes, Lord, we praise you. We give you all the glory. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Hallelujah, we rejoice, Father God. In the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice. Hallelujah. To praise you, Lord. We rejoice in your mighty name. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be. Celebrate you, Father God. Celebrate the Hallelujah. presence of the Lord, For He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice. For the last time, this is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, sa iyo nanggagaling yung joy sa aming mga puso. Yes. Yung isa susunod mo na kanta,
desert song. So, medyo bago sa band. So, mahirap po kapain. Pero yung message po ng kanta, napakaganda. Hallelujah. Sige, patuloy natin po rin, Panginoon. This is my prayer in the desert. When all that's within me feels dry. There is my prayer in my hunger and need. My God is a God who provides. This is my prayer. My prayer in the fire. When I am so trial or pain. There is a faith proof of more than gold. So we find in Lord through the flame. Bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and easy. Hallelujah, Lord. You're truly here. Hallelujah. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I stand. Let us bring praise to the Lord. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and ease. I will declare. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and ease. All of our life, Lord, you give me every reason. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of our life, Father God. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of our life. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. For the last time, all of our life. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to Come on, let us bring the praise that the Lord deserves. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and He is here. Hallelujah, Father God. Truly, Lord, na nandito ka sa aming kalagitnaan. Kaya ibabalik namin yung mataas na papuri at pasalamat sa iyo. Yes. Yung susunod pong kanta, medyo bago din sa band. So, medyo nahirapan pong kapain. Pero, tingnan po natin yung message ng kanta. Kasi sa akin talagang, noong time ng pandemic, talagang nausap sa akin yung kanta na to. Sabi kasi dito sa chorus, Waymaker, miracle worker, and promise keeper, light in the darkness. Tapos nung time na yun, di ba, pandemic, napakagulo ng mundo. So talagang nangungusap tong kanta na to sa akin. Sana ngayong oras, sa mga oras na to,
mangusap din siya sa inyo. Hallelujah. Let us all give the glory to Lord. Hallelujah, Lord. Your presence. Hallelujah, Lord. Yes. Yes. We are here to worship you, Lord. Yes, Lord. You are here. Moving in our midst, I worship you. I worship You are here. you. Are here, Working in this place. working in this place. I worship you. I worship Minsan pa. You are here, Lord. you. Are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Are here, working in this place. I worship you. I You worship are Lord of Waymaker. you. Are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you You are here touching every heart. You are here, touching every heart. We worship you, Father God. I worship you. You are here, Healing every heart. healing every That's why, Lord, we worship you. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, Mending every heart. mending every heart. I worship you. You are Lord. You are waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you Maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you For the last time you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is Even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. Yes, Lord, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop,
you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. For the last time, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. You are Lord. You are Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are miracle, waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who I am. Waymaker, waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. my God, that is who you are, Lord. That is who you are. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Teacher. Sige po. Awitin po natin yung himno ng pagpupuri. Tunay nga, Ama, na sa iyo kami nangahawakan sa mga pangako mo, Panginoon. Kaya sa mga oras po na to, O God, napupuri at nagpapasalamat kami dahil muli mo kaming tinipon sa iyong tahanan upang minsan pa, Ama, ibalik namin yung mataas na papuri at pagsamba sa umagang ito. Dumadalangin nga kami, Panginoon, na pagindapatin mo yung bawat isa at makita mo, Panginoon, kung paano kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lumalapit nga kami, dumadalangin, Panginoon, na ang pagkilos ng iyong Banal Espiritu ang siya mangunguna sa pagsambang ito at ihahanda mo, Panginoon, yung puso at buhay ng bawat isa upang ang bawat mensaheng ihahatid mo sa magitan ng awit,
sa mga kasalatan na aming babasahin at lalong higit sa mensaheng dadalhin ng anak mo, Panginoon, ay patuloy naming maggamit, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay at makapagbigay sa iyo, Panginoon, ng kaluguran. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay at lakas na meron kami sa umagang ito. At isa nga, Panginoon, ang aming adhikain, Panginoon, yung mabigyan ka namin ng mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakila mong pangalan. Ito po yung aming sinasamot hinihiling sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Para po sa pagbasang sagutan, matatagpuan po sa Aklat ng Mga Awit, Chapter 67. O Diyos, pagpalait kami't kahabagan, kami Panginoon, iyong kaawaan. Ang sa daigdig, mabati ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang aming mabuti, ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, O Diyos namin. Tayo pang lahat, ang lahat sa amin, iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa.
Tinatawagan po lahat ng mga bata. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, napakabuti niyo po sa amin at sa patuloy mong pagpapala sa amin ng mga mumunting batang ito. Inilalapit namin sila sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga munting buhay. Nawa, O Diyos, sa kanilang murang isipan ay patuloy na matanim, Panginoon, yung mga salitang magpapatibay sa kanila, Panginoon. Dinadalangin namin sa nalalapit pong pasukan. Ikaw nga, Panginoon, yung patuloy na mag-ingat sa mga batang ito at patuloy magbigay sa kanila ng karunungan, ng kalakasan, Panginoon, upang mapagtagumpayan nila, Panginoon, yung panibagong taon ng pag-aaral nila. Patuloy na pag-iingat sa kanilang paglalaro, kalakasan, Panginoon, at patuloy na mabuting kalusugan. At pagpapala mo rin, Panginoon, sa kanilang mga magulang sa patuloy na pag-aaruga at pagtataguyod sa kanila. Maraming salamat, Ama, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga batang ito sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Patuloy po tayo sa paglapit sa ating Panginoon sa pananalangin. Aming dakilang Diyos, muli maraming salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa buhay, lakas. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami ay tinipon mo sa santuaryong ito upang ibalik sa iyo ang lahat ng pagpupuri at pagdakila. Maraming salamat din sapagkat alam namin ito ay oportunidad upang muli ay italaga namin ang aming mga sarili at paglilingkod para sa iyo, aming dakilang Diyos. Kaya dalangin namin ang banal na Espiritu, ang banal na diwa, ang siyang makapangyarihang kumilos sa aming buhay, sa aming kalagitnaan ngayon. Dalangin namin na patuloy mong ipadama sa amin ang pagpatawad mo. Dalangin namin aming dakilang Diyos na muli kang magpakita ng mga bisyon, ng mga pangitain na siyang magiging gabay namin sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay. Aming dakilang Diyos, dalangin namin ang pagpapala mo sa kabuuan ng Orion United Methodist Church. Dalangin namin ang aming konseho. Dalangin namin ang aming mga leader laiko na ginagamit mo sa pangunguna sa aming mga paglilingkod. Dalangin namin ang bawat isa na nagiging bahagi ng aming mga ministeryo, hindi man nakikita ng marami, hindi man nababatid, Panginoon, ng iba, ngunit sa iyo ay mahalaga. At aming dakilang Diyos, dalangin namin na patuloy kang kumilos upang bigisin kami sa pagnanais na makapaglingkod sa iyo at maging sa aming kapwa. Sapagkat naniniwala kami bilang iyong mga tinawag, bilang iyong makabagong bayan sa panahong ito, at bilang iyong mga alagado, aming Panginoong Hesus, kami ay inaasahan mo na maging ilaw at asin ng sanlibutan at gumawa ng malaking pagbabago sa aming lipunan. Kaya dalangin namin ang patuloy na pagpapala sa bawat isa sa pagkakataong ito. Aming dakilang Diyos, gayon din sa pagdiriwang namin ng Mission Month, dalangin namin ang pagpapala mo sa muling pagbubukas ng Sunday services sa Mabato Mission, sa Sitio Mabato. Dalangin namin ang pagpapala at paggabay mo. Dalangin namin ang katagumpayan nito. At dalangin namin ang mga anak mo nangunguna, Panginoon, para rito. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila at sa mga tao na aming patuloy na inaabot. Dalangin din namin ang Ormoc Mission Center. Dalangin namin ang pagpapala sa mga anak mo sa sityong ito. Dalangin namin ang patuloy na pagkilos at paggabay. Ganon din ang kabuhayan, Panginoon, sa mga mangingisda na ngayong panahon ng tag-ulan at habagat ay lubos na naaapektuhan, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala. Dalangin namin ang patuloy na paggawa sa kanila. Aming dakilang Diyos, gayon din namin dinadalangin ang aming medical mission this month. Dalangin namin ang pagpapala mo para sa katagumpayan nito. Dalangin namin aming dakilang Diyos ang outreach ministry team na nangunguna dito at dalangin namin na ang mga
kliyente o pasyente na nadadalhin mo, Panginoon, sa iglesyang ito ay makaranas hindi lamang, Lord, ng physical healing, maging ang emotional at spiritual healing na nagmumula sa iyo. Kaya dinadalangin namin ang katagumpayan ng ministeryong ito sa tulong at pagpapala mo, o aming dakilang Diyos. Ngayon din namin dinadalangin sa iyo ang aming educational ministries. Dalangin namin ang aming Sunday School, ang aming confirmation, ang membership classes, Panginoon. Dalangin namin na sa pamamagitan nito, Panginoon, mas maunawaan namin ang iyong kalooban para sa aming iglesia. At dalangin din namin, Panginoon, na patuloy na ma-renew, ma-revive, Panginoon, ang aming commitment sa iyo sa pamamagitan ng iglesyang ito. At makita mo, Panginoon, ang mas masigilang paglilingkod bilang mga Kristiyanong Metodista sa aming iglesia. Amin din dinadalangin sa iyo, aming dakilang Diyos, ang aming paaralan, ang Gethsemane Ecumenical School. Dalangin namin ang pagkilos mo sa Board of Trustees, sa aming punong guro at sa lahat ng teachers and staff ng aming paaralan. Dalangin namin ang pagpapala at umaasa kami sa isang mabungang panibagong school year, aming dakilang Diyos. At dalangin namin na maging mabuti kaming katiwala ng mga batang pinagkakatiwala mo sa aming paaralan. Aming dakilang Diyos, madakila ka, mapupurihan ka nawa sa pamamagitan ng mga ito. Gayon din namin dinadalangin sa iyo ang kabuuan ng aming iglesia. Dalangin namin ang aming mga superintendente, ang lahat ng mga pastor, diakonesa, ang aming mga obispo na nangunguna sa pagsusulong ng aming connectional ministries, ng aming connectional duties bilang isang iglesia, Panginoon. At umaasa kami na sa patuloy na pagkakaisa namin bilang isang iglesia, maramdaman ng aming bansa, ng aming sambahayan, ang isang buhay na Diyos at tagapagligtas namin. Panginoon, gayon din patuloy naming dalangin sa iyo ang buong bansa. Lalong higit sa pag-umpisa ng panibagong school year, dalangin namin ang Department of Education sa pangunguna, sa pag-aaral at sa paggabay sa mga guro at mga estudyante. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang isang mas maayos, mas isang dekalidad na edukasyon sa taong ito. At gayon din naming dakilang Diyos, aming dalangin ang aming presidente, ang vice-presidente, ang mga senador, kongresista, ang tagapagpatupad ng aming batas, ang hudikatura, at ang lahat ng mga opisyales sa iba't ibang sangay ng aming gobyerno. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Dalangin namin dakilang Diyos na gayon din ay kilalanin nila ang iyong kapangyarihan at ang iyong pangunguna upang sa lahat ng krisis na aming kakaharapin bilang bansa, mapagtagumpayan namin ito. At umaasa kami na mapapawi ang lahat ng uri ng korupsyon sa aming bansa upang mas maranasan namin ang kasaganaan na nagmumula sa iyo, o aming dakilang Diyos. Panginoon, dalangin namin ang pagpapala sa lahat ng mamamayan ng aming bansa. Lalong higit, Panginoon, sa gitna ng krisis pang-ekonomiya na aming kinakaharap, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng basic commodities, sa patuloy na pagsubok na kinakaharap namin at ang bawat pamilyang Pilipino, dalangin namin ang pagpapala, ang paggabay mo, o aming dakilang Diyos. Dalangin din namin ang OFWs, ang mga anak mo na piniling pumunta sa ibang mga lugar, mga bansa, para lamang itaguyod ang kanilang mga pamilya. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang kalakasan, ang katatagan ng isip. Maranasan nila lagi, aming dakilang Diyos, ang iyong pagpapala at ang iyong pangunguna. Ganon din, patuloy kaming dumadalangin para sa kapayapaan ng buong mundo upang matatag ang iyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Umaasa kami na malalagpasan ng mga bansa ang mga krisis na kinakaharap namin. At umaasa kami na darating ang isang pagkakataon
na mapapawi ang lahat ng uri ng digmaan at alitan sa buong mundo. At gayon din mararanasan namin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya na ipinangako mo. Aming dakilang Diyos, sa iyo po namin dinadalangin ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ilang may likha ng kalingat ng unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw. Puro ang magparaya, gaya ng iyong gawa. Iyasan niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas. At sa parang lumikha ng mahayan ng payaman sa kaligtasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Siya nawa. Siya nawa. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Sustong takal, siksik, higit maapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Darako na po tayo sa pagano. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan.
sa iyong patuloy na katapatan. At tanggapin mo po ang mga kaloob na ito. Pasasalamat namin. At ganoon din kapahayagan ng aming pagnanais sa patuloy na maglingkod at magkaloob. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Para po sa pagbasa ng kasulatan, buksan po natin sa mga aklat ng Roma, chapter 11, verse 1 to 2, 29 to 32. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Hindi ba ninyo ang alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos dahil sa ginawa ng Israel. Sapagkat ang Diyos ay hindi magbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit kayo ay kinakahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ng lahat ng tao upang may padama sa kanila ang kanyang habag. Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon sa pagkakasulat ni Mateo. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang sinabi, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos." Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, "Alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseyo sa sinabi ninyo." Sumagot siya, "Bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga." At sinabi niya, "Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain ng di muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa minanang turo ay hindi nakapagpaparumi sa tao." Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan ng hapo ninyo at nang umalis." Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. "Ngunit ang mga tuta man
ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Tayong lahat ay pinagpala sa pagbabasa at paggarinig ng kanyang mga salita.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pwede po ba natin i-declare yung goodness ng Diyos sa umagang ito? God is good and all the time, God is good. Tayo po ay sandaling manalangin at hingin ang kanyang pagpapala. Aming dakilang Diyos, muli maraming salamat sa araw na ito. At dalangin namin na patuloy kang kumilos sa pamagitan ng iyong banal na diwa. Kumilos ka sa iglesyang ito at maranasan namin ang iyong kapangyarihan at iyong kabutihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Mga kapatid, ang Ebanghelyo sa umagang ito ay mahahati natin sa dalawang bahagi. Una, ang diskusyon ni Jesus at ng kanyang mga alagad tungkol sa mga bagay na nagpaparumi sa tao. During our midweek service last Wednesday, tinalakay po namin yung bagay na ito. At ang ikalawang bahagi sa ating leksyon sa umaga ay ang pag-uusap ng Panginoon at ng babaeng Kananeo. Makikita po natin to sa Matthew chapter 15, verses 21 to 28. At nais kong hanguin ang mensahe sa umagang ito sa ikalawang bahagi ng pagbasa. Ang kwento tungkol sa isang babaeng taga-Siro at Sidon o isang babaeng Kananea. Gayun din aking ibabahagi ang ilang bagong definisyon ng pagbimisyon at paghayo-ayon sa World Council of Churches. Sa buwan pong ito ating pinagdiriwang ang Mission Month, ang buwan ng pagbimisyon. And of course, this Sunday, nagpapasalamat tayo sapagkat we will be reopening the worship services in Sitio Mabato through our Witness Ministries team led by Ati Delia Cabantog. At gayon din, this coming Saturday, we will be having our medical mission for the 120 patients or recipients ng medical mission na ito. And of course, kaugnay din ito sa pagdiriwang natin ng 120th founding anniversary ng ating church sa parating na Disyembre. Hayaan niyo pong basahin ko muli yung Matthew 15:21 to 28 to refresh us. Ganito ang sinasabi. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan ng nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Bilang pagdiriwang ng buwan ng pagmimisyon, tatlong bagay po yung nais kong bigyang diin sa mga talatang ito, kaugnay ng celebration natin ng Mission Month. Una, that our mission is beyond our church borders. Ang ating mission ay dapat tumatagos o humihigit doon sa four corners of our church or of our church compound. Sa kalagitnaan ng pagtuturo, pagpapakain, at pagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon sa mga Hudyo. Sila yung tinatawag na chosen people of God in the Old Testament. At noong nagmimisyon yung ating Panginoon sa mga anak na ito ng Diyos, siya rin ay pumunta sa isang lugar
malapit sa Tiro at Sidon. Mga kapatid, ang Tiro at Sidon ay isang syudad sa labas ng teritoryo ng mga Hudyo. Ito'y outside their geographical borders or labas sa kanilang kaharian. Ito'y lugar ng mga Kananeo na kaaway ng mga Hudyo. Kilala rin ang Tiro at Sidon sa kanilang mga templo at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagbibigay ng kanilang kagalingan o mga kailangan. Ngunit sa kabila nito, pinuntahan ni Jesus ang Tiro at Sidon upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Sa kabila na iba yung pananampalataya ng mga taong ito. Sa kabila na sila ay sa pananaw ng mga Hudyo na piniling bayan ng Diyos, ay yung least favorite o dito sa diskurso ng ating Panginoon at ng Kananea, inihahalin tulad sila ng mga Hudyo sa mga tuta. Sa panahon natin ngayon, di ba, may mga tinatawag na fur baby. Of course, parang na-elevate na yung estado o yung pakikituring natin sa mga hayop. Pero noon, hindi. Napakababa ng turing sa mga hayop. At inihalin tulad sila ng mga Hudyo sa mababang klase ng mga nilalang. Gayunpaman, Jesus reached out to them. Nalalaman din natin na si Jesus ay nagturo sa Samaria. Alam natin ito, no? Minsan dumaan ang ating Panginoong Jesus sa Samaria. Alam niyo po, yung lugar ng ating Panginoong Jesus, yung Galilea, ay pinapagitnaan o nasa gitna nito yung Samaria. Kung pupunta ka sa Jerusalem o sa lugar ng Huda, sa south. So can you imagine that? Ito yung Galilea, nandito yung Samaria, at nandito yung Judea, yung sentro. Nandun yung Jerusalem. Kaya't kung ang isang Hudyo na nasa Galilea ay pupunta sa Huda o sa Jerusalem, ay iniiwasan niya yung Samaria. Sapagat historically, hindi maganda yung relasyon ng Samaritans at ganun din ng mga Hudyo. Sa pananaw ng mga Hudyo, sapagat yung mga Samaritana ay pumasok sa mixed marriages sa mga hindi Hudyo, sa pananaw nila, hindi na sila karapat-dapat at hindi na sila matuturing na anak ng Diyos kasi nakipamatok sila. Nakipagniig o nakipagrelasyon sila sa ibang mga lahi. Makasalanan sila for the Jews at iniiwasan sila ng mga Hudyo. Literal na iniiwasan o hindi kinakausap. Ngunit alam natin na sa kabila nito, ang ating Panginoong Hesus ay nagpunta sa Samaria, nakipag-usap sa isang babaeng Samaritana at ipinakita na ang pagkilos at ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa kanila na itinuturing na makasalanan. So parang paglabag ito sa tradisyon na kagawian at paniniwala ng mga Hudyo noon. Ngunit pagpapakita ito ng patuloy na paglabas sa mga bakod o mga pader na gawa ng tao sa pagkilos at pagmimisyon ng ating Panginoong Hesus. Ang paglabas ni Jesus sa teritoryo ng mga Hudyo ay pagpapakita na ang kanyang misyon ay hindi nakukulong sa isang grupo ng tao. Siya'y sinugo hindi lamang para sa iisang lipi o iilang tao, kundi para sa lahat. Ulitin ko po yun. Ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. Kaya't alam siguro natin merong ibang sekta ng Kristyanismo na naniniwala na merong selected few na maliligtas lamang. Ilan ba yung data or ilan yung bilang? Siguro more than 100,000 lang yung chosen people of God. At sa iba namang paniniwala, meron daw tinatawag na mga predestined o mga itinalagang mga tao na sila lamang talaga yung maliligtas. Ngunit as Christian Methodist or as Methodist Christians, naniniwala tayo that God's grace is available to all. Ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat. Ang pagliligtas at kamangyarihan ng Diyos
ay walang pinipili. At alam niyo po, siguro kung babasahin natin yung Book of Discipline natin, we United Methodists, aim or try to be a more and more inclusive church. Naniniwala tayo na ang simbahan ay dapat bukas para sa lahat. At ang pagmimisyon natin ay walang pinipili o walang kinikilingan. Ayon po sa dokumentong Together Towards Life ng World Council of Churches, basahin ko po yung ilang excerpt po dito. Together Towards Life, Mission and Evangelism in Changing Landscapes. Ang sabi dito, Jesus calls us out of the narrow concerns of our kingdom, our own liberation, and our own independence by unveiling to us a larger vision and empowering us by the Holy Spirit to the ends of the earth as witnesses in each context of time and space to God's justice. Ang Diyos ay tumatawag sa atin upang tayo ay humayo o tayo ay magmisyon sa tinatawag nating to the ends of the earth. O siguro yung tawag natin ngayon sa panahon natin ngayon, doon sa margins o doon sa mga laylayan ng lipunan. Dito tayo tinatawag ng ating Panginoong Hesus. Pagpatuloy ko po, our calling is to point all to Jesus rather to ourselves or our institutions, looking out for the interest of others rather than our own. Tayo tinawag ng Diyos sa labas ng ating mga pagiging makasarili or siguro yung biases or prejudices natin at mula sa makitid na pananaw sa kaligtasan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang iparamdam ang kanyang pagmamahal at ipaunawa ang kanyang kaligtasan para sa lahat. Marami pong mga Kristiyano ngayon ang nag-aakalang ang paglilingkod sa Diyos ay magagawa lamang sa pamamagitan ng pag-awit, pagtugtog, pagdalo sa mga pag-aaral sa loob ng ating simbahan. Mas madali kasing uri ng paglilingkod ito. Pero alam mo, wala tayong makikitang verse in the New Testament that Jesus required us to sing for Him. Tama po ba? Wala naman What Jesus requires of us is to serve the poor. Maglingkod sa mga aba, sa mga tao, at paglingkuran yung nangangailangan. Ito yung naisin ng ating Panginoong Jesus. Ngunit sa ating paglilingkod nga, minsan, ang dami nating gustong piliin. Ang dami nating inaayawan. Ang pagpunta ng ating Panginoong Hesus sa isang nayon malapit sa Tiro at Sidon ay pagpapaala-ala sa atin that we should leave our comfort zones. We should reach out those in the fringes or margins upang gawin yung paglilingkod. Kahit yung kaaway natin, di po ba? Minsan nga as a church, nagkaroon lang tayo ng tampuhan, pero hindi na tayo nagpapansinan. Hindi po ba? Pero pinapakita dito yung mga itinuturing nating kaaway, yung itinuturing nating marumi, yung itinuturing nating makasalanan o hindi katanggap-tanggap should be the people that we should be ministering with. Ano po, sa World Council of Churches ay pinag-uusapan natin o namin, paano ba tayo maglilingkod doon sa mga persons with disability? Dati kasi yung tawag sa kanila differently able persons. Nag-originate ito sa church language. Pero right now, mas binalik na yung PWD or persons with disabilities. Paano tayo as a church mag-reach out to them? Pinag-uusapan din yung siguro mas marginalized group sa ating bansa o sa buong mundo, yung people living with HIV and AIDS. So pinag-uusapan din natin as a church paano tayo makapag-minister sa kanila. Sapagkat yung group na ito ay talagang marginalized, talagang iniiwasan, at talagang nilalayuan. Sa United Methodist Church,
Bagamat meron tayong iba't ibang posisyon o opinion, pinag-uusapan din natin yung ministry natin with people belonging to the LGBTQ communities. So, paano tayo magmi-minister with them? Di po ba? Bilang isang simbahan. Ikalawa po, we affirm that the purpose of God's mission is fullness. Naniniwala tayo na yung layunin ng ating Panginoong Jesus o yung misyon na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Jesus ay fullness of life. Di po ba? Kaya as Methodists, meron po tayong tinatawag na now ministries. Now ngayon. Pero para sa atin, ang ibig sabihin dito, nurture, outreach, and witness. So, we do not just nurture people who come in our church. Hindi lang natin sila tinuturuan sa Bible studies. Meron din tayong outreach ministries. Yung outreach ministries, yung pananaw natin dito, ay paglilingkod sa kapwa natin, regardless sino man sila. Ano man yung religious denominations nila or religious affiliations nila, basta nangangailangan tulungan natin. Ito yung outreach ministries natin. And also we have these witness ministries. Ito naman yung ministry natin para sa pagbabahagi ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Because we believe that our mission should be whole, buo. And that Jesus wants fullness of life. Sa pagpunta ni Jesus sa isang lugar, malapit sa Tiro at Sidon, isang babae ang lumapit sa kanya at idinulog ang kanyang anak na matagal nang may sakit o inaalihan ng demonyo. Ngunit dahil sa ingay ng babae, sabi ng mga alagad, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Actually, nung unang lumapit o nung lumapit yung babae, walang response yung ating Panginoong Jesus. Then his disciples said, pagbigyan na natin kasi maingay, kasi nanggugulo lamang. Minsan, parang ganun yung pagiging elite natin, yung elitism minsan nasa church din. Sige na nga, pagbigyan na natin o bigyan na natin tong ng ayuda o ng isang regalo tong taong ito kasi magulo o lagi makulit o minsan lang talaga nagpapakita every time na may gift giving. Bigyan na rin natin kasi nagugulo lang yung taong yan. So parang ganun, parang ganun yung response o tugon ng mga alagad. Pagbigyan na natin kasi nag-iingay o susunod-sunod lamang sa atin. Iba parang walang compassion. Tama po ba? Ngunit sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Parang medyo discriminatory din yung ating Panginoon dito, no? Parang sounds or seems like racist. Di po ba? Pero alam niyo po, sabi ni Bishop Arichaya, na yumaong Bishop Arichaya, ang mga salitang ito ni Jesus ay kanyang tugon sa mga alagad at hindi sa babaeng nagnanais ng habag para sa kanyang anak. Actually, yung response na ito ng ating Panginoong Jesus ay addressed sa kanyang mga alagad at hindi sa babae. Hindi ito upang ipahiya ang babae at sabihin hindi naman siya karapat-dapat sa anumang habag o biyaya mula sa Diyos. Ayon po kay Bishop Arichaya, ito'y sinabi ni Jesus upang ipaunawa sa mga alagad yung kanilang prejudices o yung biases nila at upang makita ang kamalian ng mga ito. Inadress ng ating Panginoong Jesus yung mga alagad upang ituwid yung maling mga konsepto nila sa pagbimisyon at maling konsepto nila ng kaligtasan ng Diyos na para lamang sa iilang tao. China-challenge o tinatama ng ating Panginoong Jesus yung mga bagay na ito. Yes, maybe Jesus was talking sarcastically to the disciples to correct their apathy and prejudices against others. Una pa man, siya'y nagpunta na sa Tiro at Sidon upang ipakita na ang kanyang misyon ay para sa
lahat. Ito'y upang makita ng mga alagad na ang kanyang pagliligtas at ang buhay na ganap at kasiyasiya na nais ng Diyos ay hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat. Muli po, ayon sa World Council of Churches, we affirm that the purpose of God's mission is fullness of life. Sa John 10:10, ano po? And that there is the criterion for discernment. And that this is the criterion for discernment in mission. Therefore, we are called to discern the Spirit of God wherever there is life in its fullness, particularly in terms of the liberation of the oppressed peoples, the healing and reconciliation of broken communities, and the restoration of the whole creation. Ang banal na Espiritu po ay kumikilos at gumagawa. Tumutungo doon sa mga lugar na tila baga patay o walang pag-asa upang magbigay ng buhay at pag-asa sa lugar na yon. Na-remind lang po ako sa isang hymn. Yung hymn po na ito nasa isang hymnal natin, The Faith We Sing. At ang sabi po doon, Spirit of gentleness, blow through the wilderness, making us new. Po, Espiritu ng Diyos na kumikilos sa ilang at gumagawa upang ang lahat ay maging bago. Therefore, as Christians, mga kapatid, we should join the Holy Spirit in its movement sa pagkilos ng banal na Espiritu upang abutin at iligtas ang marami. Ikatlo po, we should do our mission with love and compassion. Alam niyo po, sometimes I prefer going to Jollibee than going to McDo. Kasi meron akong experiences na pagpasok ko pa lang ay nakangiti na even yung mga guard staff, tapos babatiin ka ng good morning. Diba? Minsan kapag wala ka sa mood, kapag nangitian ka at nagbati ng good morning, di ba parang naaalis siguro yung bad mood mo nung pagkakataong yun. But in this church, whenever people go to this church, are we accommodating? Are we welcoming? O pinaparamdam natin sa ibang mga tao na tila baga hindi sila tanggap sa lugar na ito? Are we doing our ministries with love and compassion? Nakangiti po ba tayo? Pinaparamdam po ba natin sa mga tao na mahalaga sila? O napipilitan lang tayo sa mga ministeryo na ginagawa natin? Siguro challenge din to sa choir members natin. No? Yung singing po, yung choir is a form of ministry as well to other people. So kailangan kapag umawit tayo, nararamdaman nila yung message ng song natin. Nakangiti tayo, nakatingin tayo sa mga tao. Hindi yung parang wala tayong gana, wala tayong buhay. Kailangan ma-deliver natin yung message ng pag-ibig ng Diyos, ng pag-asa sa pamamagitan ng ating pag-awit. Bagamat ang ibang mga scholar ay nagsasabing ang tugon ni Jesus sa mga talatang ating binasa ay upang ituwid ang maling mga paniniwala ng mga alagad. Gusto ko ring isipin na ang tugong ito ni Jesus ay tugon upang ipakita o idirektang iparamdam sa babae ang kanyang pag-iibig. Ng kanyang sinabi, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinusugo. Alam niyo po, sometimes it's hard to understand the Bible kasi we don't know or we cannot hear the intonation of the people saying the words or of the people speaking. Di po ba? Sometimes kasi I believe gumagamit din ng figure of speeches. Ano po yung Bible o yung ating Panginoong Jesus. Di po ba minsan tayo, alam natin yung sarcasm,
may sasabihin tayo pero hindi talaga ito yung gusto nating iparating. Iba yung message natin sa tao, di po ba? At nangyayari ito, napapabatid natin yung message, yung tamang message sa pamamagitan ng tono ng pagsasalita natin. Minsan sasabihin natin, ayaw ko, pero gusto ko pala, depende sa tono ng aking pagsasalita. Tama po, di po ba? O minsan meron kang sasabihin ng statement, hindi maganda yan kasi ganito, ganito. Pero sa tono mo, mauunawaan ng tagapakinig na maganda siya. Di po ba? The way you say those words. Naniniwala ako na baka ganito rin ang tugon ng ating Panginoong Jesus. Nang kanyang sinabi na sa mga naliligaw na tupa ng Israel lamang, siya sinugo. Maari nakangiti ang Panginoon at sinasabi ang mga salitang ito sa mas malambing na tinig. At nakuha ng babae ang mensahe ni Jesus at kanyang muling itinugon, totoo nga Panginoon, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At muling sinabi ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya at mangyayari ang iyong hinihiling. Mangyayari ang iyong hinihiling. Ayon po sa ilang scholar, ang desisyon ng isang tao isang taong bago o isang taong bisita sa isang simbahan, kung babalik siya o hindi ay nangyayari sa unang 11 minuto ng kanyang pananatili sa simbahang ito. Ibig sabihin, kapag naramdaman niya yung presence, yung power ng Holy Spirit through our praise and worship, through the presence of the people na nandoon, higit, malaking konsiderasyon ang pag-ibig at pagtanggap na nararanasan niya sa komunidad na iyon. Kung naramdaman niya na welcome siya, hindi siya na-judge doon sa lugar na iyon, for sure, babalik ang taong ito. At marami ang hindi na bumabalik o umaalis sa ating mga simbahan dahil madalas, ang nararamdaman nila ay panghusga at pagpapanggap. Naniniwala akong habang tayo naglilingkod at nagmimisyon, napakahalaga na tama yung paraan ng pagdadala natin ng ating mensahe. Our ministry should always be done with love and compassion. Love and compassion. Kaya actually recently sa mga council meetings, before kasi we have this culture in council meetings na parang, how should I say this? Parang sometimes when there is someone reporting na medyo hindi nicer o hindi maayos yung pagtatanong natin. Di po ba? O yung pagsasalita natin. Sina-challenge ko yung council, baguhin natin yung kultura na ito. Let's be nicer sa isa't isa. And of course, alam naman natin na we are all ministers and volunteers here, except actually sa amin bilang mga workers kasi we are paid, we are full-time workers in the church. So gawin natin yung ministeryo, yung pag-uusap sa isang paraan na mas mabait at mararamdaman natin yung pagmamahal ng isa't isa. Of course, sometimes we commit mistakes sa ating reports, sa ating mga nagawa, pero dapat unawain natin lagi ang isa't isa. And this is part of our mission as a church. Muli mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng Mission Month, maging gabay sa atin ang pagmimisyon na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga kanina, today, we will be reopening the services in Mabato Mission. We are praying na ito'y magtatagumpay. Before kasi, Bible studies lang yung ginagawa natin doon. Pero ngayon, magkakaroon tayo ng isang regular worship doon. And we hope and pray na magiging instrumento ito upang maramdaman ng marami ang pagtanggap at ang pag-ibig ng Diyos. And we will be also having our medical mission this coming Saturday. Magiging instrumento rin ito ng pag-ibig ng Diyos, ng pagtanggap ng Diyos
sa ibang mga tao. 3 bagay po. We should do our mission. Una, our mission is beyond our church borders. Ang mission natin ay higit sa borders na meron tayo o higit pa doon sa mga taong pinaglilingkuran natin ngayon. Abutin natin ng iba. Maglingkod tayo lalong higit sa tinataboy ng lipunan. Ikalawa, we affirm that the purpose of our God's mission is fullness. Fullness of life para sa lahat. And lastly, we should do our mission with love and compassion. Sa pagbimission natin, sa paglilingkod natin, lagi sa iglesyang ito. Lagi natin gawin ito ng may pag-ibig at habag. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga, awitin po natin My Faith Looks Up to Thee habang inihahandog po natin yung ating ikapo, pangako at handog pa sa salamat. Manalangin. Aming dakilang Diyos, muli papuri at pasasalamat ang aming pinapaabot sa iyo. At sa pagkakataong ito aming dakilang Diyos, dalangin namin na patuloy kang kumilos at gumawa sa iglesyang ito. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay makita mong naglilingkod ng tama at naayon sa iyong kalooban. Kung paanong ikaw ay kumilos upang abutin ang ibang tao na kinakalimutan o tinataboy ng lipunan, dalangin din namin na patuloy mong ipakita sa amin na sa aming pagmimisyon ay wala kami dapat pinipili. Even, Lord, yung mga taong ayaw namin, even yung mga taong kaaway namin, dapat namin silang abutin at pagpalain. Kaya samahan mo po kami, aming dakilang Diyos, sa patuloy na paghayo at pagmimisyon na aming ginagawa, Panginoon. Patuloy mong igawad
ang pagpapala sa iglesyang ito, sa Orion United Methodist Church. Dalangin din namin, Panginoon, ang resources, ang pagpapala na kailangan namin upang magawa namin ang mga pagmimisyon na ito, aming dakilang Diyos. Gayun din, Panginoon, aming dinadalangin sa iyo. Patuloy na inilalapit sa iyo, aming dakilang Diyos, ang iyong mga anak na nangangailangan ng kagalingan at kalakasan na nagmumula sa iyo. Patuloy naming dalangin ang aming mga kapatid na Nora Paraino, Soledad Hoco, Nita Kicho, Edita Reyes, Belen Apolinario, Rudy Apolinario, Pablo Apolinario, Tony Navarro, Nestor Kausapin, Henry Torrefranca, Ramon Reyes at John Candido. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila at higit aming dakilang Diyos kay Kuya Jose Bantog na ngayon ay nasa intensive care unit. Dalangin namin ang pagpapala at paggabay sa anak mong ito. Amin ding dinadalangin namin dakilang Diyos ang tiyahin ni Ate Gina Pascual Ocean. Dalangin namin ang pagpapala sa kanya. Dalangin namin ang patuloy mong pagkilos sa kanyang pagdaan sa mga laboratory, sa diagnostic exams. Dalangin namin ang pagpapala at ang pagkilos mo at ang probisyon para sa kagalingan ng iyong anak na ito. Ngayon din, patuloy ang dalangin namin, o aming dakilang Diyos, maging sa mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang kalakasan para sa kanila. Sa kanilang pangulila, ikaw ang patuloy na magpuno at magbigay ng kaaliwan sa mga anak mong ito. Kaya hindi namin dakilang Diyos, aming dinadalangin sa iyo ang mga ministeryo ng iglesyang ito, ang aming online prayer meeting, ang midweek service, ang choir ministries, ang family altar, ang aming confirmation membership classes, ang praise and worship, ang aming nurture, outreach, and witness ministries, at gayon din ang aming paaralan ng Gethsemane Ecumenical School. Dalangin namin ang pagpapala sa lahat ng ito. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy kang kumilos at gumawa at humipo ng mga tao na magiging pagpapala sa selebrasyon ng aming 120th founding anniversary. Lalong higit, Panginoon, sa mga proyekto namin para sa scholarship fund, sa pag-purchase ng mga pangangailangan sa aming pagsamba, sa pag-aayos ng aming parking area, at ganoon din sa panibagong gate ng aming church. Dalangin namin na mapunan ang lahat ng mga pangangailangan sa mga proyektong ito. At dalangin namin na patuloy na pagkilos at paggawa mo sa bawat isa. Yun din aming dinadalangin sa iyo ang mga kapatid namin nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Dalangin namin sina William Patrick Graf, Cesar Navarro, Christian Paulo Pansacola, Aliyah Mika Roque, Agustin Morales, Owen Jason Buen Suceso, Cesar Navarro, Rodeline Margaret Ainera, Denmark Cruz, Hannah Grace Hoco Aguas, Esther Kicho at Resh Evangelista. Dalangin namin na pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang mas maraming taon at higit, Panginoon, ang patuloy na kapayapaan at kagalakan sa mga taong ito. Dalangin din namin ang anibersaryo ng kasal ni na Jeff at Joyce Enriquez at ni Kuya Pabling at Ate Baby Apolinario. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala. Dalangin namin ang kasaganaan at ang iyong pag-ibig ang patuloy na maranasan ng iyong mga anak na ito. Aming dakilang Diyos, muli maraming salamat. Amin din dinadalangin sa iyo si Kuya Thor, kausapin sa kanyang exams para sa promotion sa kanyang trabaho. Dalangin namin ang pagpapala. Dalangin namin ang kaalaman, ang wisdom na nagbumula sa iyo upang mapagtagumpayan niya, maipasa niya, Panginoon, ang kanyang mga pagsusulit. Uli, maraming salamat, o aming dakilang Diyos. Sa dalangin din namin ang pagpapala sa mga anak mo na nandito sa harapan ngayon. Ikaw ang patuloy na tumugon sa kanilang mga dalangin
at mga daing. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ang bukal na tunay ng tubig na buhay umaparang ng malaking pagod sa palaging sunod sa dakilang utos mo, Jesus. Salamat muli sa pagkakataong ito, aming dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, at sa presensya ng bawat isa. Nadalangin namin na sa aming paghayo at paghiwa-hiwalay, igawad mo ang iyong pagpapala at ang iyong banal na diwa ang siyang gumabay sa amin upang sa lahat ng aming gagawin, sasabihin at iisipin, ikaw ay aming madakila. Mga kapatid, tanggapin natin lahat ang masaganang pagpapala buhat sa Diyos amang sumasalangit. Tanggapin natin ang pangunguna, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus na nagmisyon at humayo para sa kaligtasan ng lahat. At ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang gumabay sa atin upang masumpungan tayong naglilingkod ng punong-puno ng pag-ibig at habag. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Shalom, my friends, because His full mercies bless you, my friends. In all your living and through your loving, Christ be your shalom. Christ be your shalom. Kapayapay, malanasan mo. Kanyang away, gumabay sa'yo. Sa bawat araw, pagmamahalan, si Kristo'y maging kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay makakaupo para sa mga pahayag. Muli po, nire-remind namin kayo na August 31 yung deadline sa lahat ng nagbigay ng kanilang pledge at sa lahat ng gusto pang sumuporta para sa ating anniversary celebration. Medyo maaga po yung ating deadline. Ano po? Kung gusto nyo pong maging sponsor at malagay po yung inyong picture sa ating souvenir magazine, ay magsabi na po kayo. Pumirma po kayo doon sa ating form sa likod at masabit na po sana natin yung pictures on or before August 31. Kasi kapag lumagpas po tayo, baka hindi na po mapabilang yung inyong commitment, yung inyong naisin. So, basahin po natin yung letter, nandun sa harapan, na mapupunta rin yung proyektong ito sa ating scholarship fund, sa ating pangailangan sa pagsamba, at sa pag-aayos po ng ating parking at yung gates sa harapan. Hopefully, ay makabahagi po kayo nito. At ganun din po, muli ko kayong iniimbitahan sa ating membership class, refresher course.
bilang paghahanda din sa ating anniversary celebration, ay magkakaroon tayo ng refresher course right after this service. Kaya manatili po tayo. Meron ng mga manual, hopefully nadala nyo po ito, at sama-sama po tayo mag-aaral. Sa mga bago po, punta pa rin kayo, habol pa rin kayo, at sama-sama po tayong mag-aral tungkol sa ating pananampalataya. Sige po, ating din tawagan si Deacon para sa iba pang mga pahayag. Katulad po ng nabanggit ko kanina sa sermon, so we will have a medical mission this coming Saturday, August 26. Kung kayo po ay may sakit, karamdaman na gusto nyo pong ipakonsulta, ay mangyari pong lumapit kayo sa akin ngayon, para mabigyan kayo ng slot, ng stub, at ganun din mag-message din kayo sa ating GC kung gusto nyo pong magpakonsulta. So, throughout the week, ibibigay namin yung stubs. At magkita-kita po tayo sa Saturday, 8 a.m. 8 a.m. po. 8 a.m. po sa Sabado. Okay po. God bless po. Praise. Sige po, batiin po natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito at sa mga susunod pa pong araw. Banggitin ko lamang po sina kapatid na William Patrick Graff, Cesar Navarro, Christian Paulo Pansacola, Alia Mica Roque, Agustin Morales, Owen Jason Buensoceso, Cesar Navarro, 2 Cesar, Rodeline Margaret Ainera, Danmar Cruz, Hannah Jean Hoco Aguas, si Esther Kicho, at ang ating kapatid na si Resh Evangelista. Yan po, awitan natin sila ng happy birthday! God loves you, may this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you, may you live abundantly. Happy birthday, God loves you, may you walk all His ways. Happy birthday, God loves you, may you live happily. Happy birthday, God loves you, may this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you, may you live abundantly. Happy birthday, God loves you, may you walk on His way. Happy happy birthday po sa inyo mga kapatid, maging po sa kanilang magdiriwang ng nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary para sa araw na ito. Si kapatid na Mr. Jeffrey and Mrs. Joyce Enriquez at si kapatid na Mr. Pablo and Mrs. Maria Paz Apolinario sa 25. And happy anniversary! Sige po, awitan natin silang lahat. Love, 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 let this word between you. Love, 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 make it always bless you. Love, 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 happy anniversary to you. Love, love, let this word between you. Love, 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 make it always bless you. Love, 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 happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Ayan po. Sige po, panawagan pong muli sa mga kapatid natin na nais na magbahagi para sa ating 120th na gusto pong magsulat na nasa likod. Meron na po tayong ilang nakasulat na dyan. Patuloy po namin kayong inaanyayahan. Sulat na po ninyo ang inyong mga pangalan. Ayan po. Maraming salamat po.
At tayo po'y tumayo at magkumustahan. Manatili po tayo sa ating Sunday School, sa ating membership class. Hopefully ay yung kabataan po doon sa room doon, punta na kayo kay Kuya Jerome. Tapos yung adults po, mag-stay na po tayo dito.